So, ayan. Ngayon ay magluluto ako ng sweet and sour fish. So, ito, nalinisan ko ng aking isda. Ang gagamitin ko ngayon ng isdang tuna. Isdang tuna ang gagamitin ko ngayon. So, first ay i-marinate ko muna siya sa ayan, savory na soy sauce. I-marinate ko muna ng within 10 minutes lang siguro. Yan na. Ayan. So, pagkatapos yung i-marinate ang isda ay i-prito ko na siya. So, ayun, habang pinipirito ko ang isda, naganda na rin ako ng asukal, cornstarch, tomato paste. Tandaan ha, tomato paste. Tapos itong sibuyas, pepper, ginger, at carrot. At ito pala ang suka. So, yan ang aking gagamitin sa gagawing sweet and sour. Meron ding asin at paminta powder. So, kung naluto na, ibaliktad naman natin para maluto sa kabila. Ayan, kung naluto na ang isda, pwede na natin hanguin ito. At simulan na natin ang pagluluto. Ito na aking napritong isda. So, tulad ng nakikita nyo, hindi ko na dito na rin ako magluluto sa aking pinagprituhan ng isda. Nasa inyo na kung iba yung paglutuan nyo, sa akin ay okay na lang ito. Malinis man ang ating mantika. So, unahin natin ang luya. Kailangan na mayroon talagang luya na marami. Pampalis din ito sa lansa at pampabango ng ating lulutuing sweet and sour. So, kapag nasaute na ito, naamoy na ang amoy ng bawang at luya, ilagay na natin ang carrots. At itong pepper. Ayan. Lutuin natin ng about 1 minute lang. Balik-baliktad lang natin. At kapag ito ay luto na rin, na nakikita nyong medyo half cook na, ilagay na natin ang suka. Ayan. Hintayin lang muna natin magkulo ang suka bago natin halo-haluin. Huwag haluin ang suka na hindi pa siya kumulo. So, pag nakikita na natin kumulo ang suka, lagyan na rin natin siya ng tubig. Ayan. Hayaan natin siyang kumulo. So, kung kumulo, ay lagyan na natin itong asukal. Ayan. Pag nailagay na ang asukal, at ilagay ko na rin itong tomato paste. Tandaan ninyo ha, tomato paste. Kasi kung hindi tomato paste ang gagamitin nyo, mayroong pagkakaiba ang mga mesher. Okay. Ilagay ko na rin itong aking cornstarch.
Nilagyan ko lang ito ng kunting tubig para sa kanyang slurry. Para lumapot siya. Ayan. Timplahan ko na rin siya ng kunting asin. At ang paminta powder. Ito lang. So, yan guys. Pag okay na ang inyong sauce, pwede nang ilagay ang inyong pritong isda. Depende na sa inyo kung saboy nyo lang ito dyan sa plato or gusto pa ninyong lutuin. So, ito na ang aking sweet and sour na isda. So, ito na ang aking sweet and sour na isda. So, thank you for watching.